Magandang araw mga bata, narito akong muli sa asignaturang Filipino, Baitang 5, sa Filipino, ikaw ay matututo. Halika't samahan mo ako si Sir Bong. Paksang aralin, gamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Kasanayan sa pagkatuto, nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay matutukoy mo ang mga salitang naglalarawan at magagamit ang iba't ibang uri ng pang-uri at pang-abay sa paglalarawan. Alam mo ba na kulang ang isang payag kapag hindi ka nakapaglalarawan? Kaya naman, kailangan mong mailarawan ang mga bagay na iyong nakikita, naaamoy, nahahawakan, naririnig, at natitikman. Ating simulan ang pagtalakay. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ito ang mga halimbawa. Pagdating sa kulay, dilaw, halimbawang laki, maliit, halimbawang dami, isang kaban, halimbawang itsura, maganda, halimbawang bilang, 4, halimbawang hugis, bilog. Pansinin ang mga pangungusap na may pang-uri. Unang bilang, pulang-pula ang nabiling damit ni Leo para sa nanay niya. Ikalawa, sila ay 5 magkakapatid. Pangatlo, hugis bilog ang tinapay na natanggap ng mga bata. Kaya bang tukuyin ang mga pang-uring ginamit sa pangungusap? Sagutan mo na. Bago mo sagutin, atin munang talakayin ang uri ng pang-uri. Unang uri, pang-uring panlarawan. Ito ang mga pang-uring naglalarawan sa kulay, hugis, laki, ugali, at iba pang katangian ng pangalan o panghalip. Halimbawa, tahimik na lugar ang sagada. Sa pangungusap na ito, ang pang-uri ay tahimik. At eto naman ang pangalawa, pang-uring pantangi. Ito ang mga pang-uring nasa anyo ng pangalang pantangi at naglalarawan ng pangalan. Nagsisimula ito sa malaking letra. Halimbawa, mahusay siyang magsalita ng wikang Filipino. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay Filipino dahil ito ay nagsisimula sa malaking letrang F. Pangatlo, pang-uring pamilang. Ito ang mga pang-uring naglalarawan sa bilang o dami ng pangalan o panghalip. Halimbawa, mayroon akong 2 kuya at 1 ate. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay 2 at 1. Tandaan, may tamang gamit ang pang-uri kagaya ng matangkad, ito ay ginagamit sa tao. At ang matangkad kapag ginamit mo sa gusali ay mali. Kinakailangan ang gagamitin mong pang-uri ay mataas. Mataas ang gusali, matangkad na tao. Punta naman tayo sa pang-abay. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang naglalarawan kung paano, saan, at kailan ginawa, ginagawa, o gagawin ang kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Ito ay ang mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Ang pang-abay ay may 3 uri. Una, pamaraan. Pangalawa, panlunan. Pangatlo, pamanahon. Halina't ating isa-isahin. Ano nga ba ang pang-abay na pamaraan? Ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano isinagawa o isasagawa ang isang kilos. Ginagamit itong panuring sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halina't pansinin natin ang halimbawa. Letter A, panuring sa pandiwa. Si Gia ay taimtim na nananalangin para sa mga biktima ng COVID-19. Ang panuring sa pandiwa ay taimtim. Pangalawa, panuring sa pang-uri. Sadyang masigla ang pananaw sa buhay ng tatay niya. Ang panuring sa pang-uri ay sadya. Pangatlo, panuring sa kapwa pang-abay. Talagang mabilis umunlad ang buhay ng mga taong matitiyaga. Ang panuring sa kapwa pang-abay ay talaga. Pangalawa, pang-abay na panlunan.
Ito ay sumasagot sa tanong na saan isinasagawa, isinigawa o isasagawa ang isang kilos. Ito ay pinangungunahan ng katagang sa. Pansinin ang halimbawa. Una, ang malapalasyong bahay ay itinayo sa gilid ng bundok. Saan itinayo? Sa gilid ng bundok. Pangalawa, sa paaralan ko natutuhan ang pagiging mapagbigay. Saan mo natutuhan? Sa paaralan. Pangatlo, kinuha ko sa kabinet ang aking mga lumang damit at laruan. Saan mo kinuha ang mga lumang damit at laruan? Sa kabinet. Sa gilid ng bundok, sa paaralan, sa kabinet ay mga pang-abay. Pang-abay na panlunan ang tawag sa mga ito. Pangatlo, pang-abay na pamanahon. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan isinasagawa, isinagawa o isasagawa ang isang kilos. Ito ay may 4 na uri. Una, payak, tulad ng bukas, mamaya, ngayon. Pangalawa, may lapi, tulad ng kagabi sa makalawa. Pangatlo, inuulit, tulad ng araw-araw, gabi-gabi, taon-taon. Pang-apat, parirala, tulad ng sa linggo ng umaga. Ating pansinin ang halimbawa. Una, darating ang aking bisita sa linggo ng umaga. Kailan darating? Sa linggo ng umaga. Pangalawa, taon-taon ay pumupunta kami sa Tagaytay upang mamasyal. Kailan kayo pumupunta? Taon-taon. Pangatlo, malakas ang lindol kagabi. Kailan lumindol? Kagabi. Ang kagabi, taon-taon, sa linggo ng umaga ay mga pang-abay na pamanahon. Narito naman ang iyong dapat tandaan. Ang pang-uri at ang pang-abay ay parehong mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan sa mga pangalan at panghalip, samantalang ang pang-abay naman ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at isa pang pang-abay. May pagkakataon na ang pang-uri ay pwede ring maging pang-abay. Pansinin ang pagkakagamit ng mga salitang may salungguhit. Letter A, mahusay ang bata sa matematika. Ang mahusay ay pang-uri dahil binigyan niya ng paglalarawan ang bata na halimbawa ng pangalan. Letter B, mahusay sumagot ang bata. Ang mahusay ay pang-abay dahil inilarawan niya ang kilos na sumagot. Gamitin naman natin ang salitang malakas. Pansinin ang pagkakagamit ng mga salitang may salungguhit. Letter A, malakas ang katawan ng mga manlalaro. Ang malakas ay pang-uri dahil inilarawan niya ang katawan na halimbawa ng pangalan. Letter B, hinila niya ng malakas ang tali. Paano niya hinila ang tali? Malakas, at ang malakas ay pang-abay. Gamitin naman natin ang salitang mabilis. Pansinin ang pagkakagamit ng mga salitang may salungguhit. Letter A, mabilis sa pagsulat ang mag-aaral. Letter B, tumakbo siya ng mabilis. Sa letter A, mabilis sa pagsulat. Pagsulat, inilalarawan na mabilis at ito ay pang-uri. Tumakbo siya ng mabilis. Sa letter B, mabilis, paano siya tumakbo? Mabilis, at ang mabilis ay pang-abay. Ating tingnan kung kayo ay may naunawaan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, punan ng angkop na pang-uri ang puwang sa pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang sagot. Mga pamimilian: lumang, sapat, maliwanag, buong, marikina. Basahin ko ang unang pangungusap. Nagtulong-tulong ang patlang pamilya sa pagtitipid sa kanilang tahanan. Pangalawang pangungusap, pinapatay nila ang ilaw kapag patlang naman ang silid o kung walang tao rito. Pangatlo, sulit na sulit ang sapatos na gawang patlang dahil abot kaya na, matibay pa. Pang-apat, upang walang masayang, nagluluto lamang sila ng pagkaing patlang para sa kanila. Ikalima, tuwing bakasyon, itinatabi ang mga patlang, lapis, pangkulay at ballpen na pwede pang gamitin sa darating na pasukan. Sagutan nyo na. Para sa iyong ikalawang gawain, punan ng angkop na pang-abay ang puwang sa pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang sagot. Mga pamimilian:
Araw-araw, Lunes, sa parke, sa gulayan, sa bakuran, hating gabi, sa plaza, sa ilog, masiglang, kanina, unang pangungusap, nang patlang na ay umuwi na ang mga namamasyal, patlang. Ikalawa, pumunta ang tatay, patlang upang mamingwit ng isda. Pangatlong bilang, patlang ay namimitas ang nanay ng talong, patlang. Ikaapat, patlang nagpulong ang mga kabataan, patlang, noong patlang. Ikalima, patlang nagtanim ng mga halamang bulaklakin, si Gia Riz, patlang. Iyon ang sagutin. At para naman sa iyong ikatlong gawain, gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita bilang pang-uri at pang-abay. Maaaring iugnay ang sariling karanasan ngayong panahon ng pandemya. Una, matiyaga. Pangalawa, malinis. Pangatlo, masipag. Pang-apat, masaya. Panglima, tahimik. Pwede ka na magsimula. Para naman sa iyong ika-apat at huling gawain, pagmasdan ang larawan ng Bulkang Taal. Umisip ng 3 pang-uri at 2 pang-abay na naglalarawan sa bulkan at gamitin ito sa pangungusap. Maaari mong iugnay sa iyong mga pangungusap ang sariling karanasan mula nang sumabog ito hanggang sa kasalukuyang kalagayan nito. Pwede ka na magsimula. Mahusay mga bata, binabati ko kayo dahil ikaw ay lubusang nakinig. Sa asignaturang Filipino para sa Baitang 5, sa Filipino, ikaw ay matututo. Ako nga pala muli ang iyong guro, Sir Bong.